Maligayang pagdating sa susunod na video update tungkol sa madugong digmaang nagaganap sa pagitan ng alyansang US, Israel at Iran. Mga kinagigiliwan, ang larangan ng digmaan sa Middle East ay kakarating pa lamang sa isang antas ng tindi na hindi pa kailanman nakita. Hindi ito na mula sa mga kanyon ng Israel o Amerika o sa mga missileang Iran, kundi sumiklap mula sa tinaguriang pinakamakapangyarihang sentro sa planeta, ang Kremlin. Ang karakter na tinaguriang steel blade sa istruktura ng kapangyarihan ni Presidente Vladimir Putin, si Dmitry Medvedev, ay naglabas kamakailan ng isang matapang at direktang ultimatum na amoy pagkawasak. Ipinahayag niya ang permanenteng pagbura sa pag-iral ng Israel kung maglakas loob itong lumampas sa huling red line. Ayon sa maraming source, ang pahayag na ito ay ginawa matapos ang mapangahas na paglampas ng Israel sa red line sa pamamagitan ng pagbomba sa mga lugar kung saan naroon ang Russian military experts. Hindi na ito isang palihim na pag-atake sa dilim ayon sa nakasanayang senaryo. Sa halip, ito ay isang lantarang deklarasyon ng digmaan na isinulat sa apoy at pulbura, isang direktang pag-atake sa dangal at posisyon ng Russian Bear. Hindi na ito ang mawalang lamang diplomatikong pananakot ng Deputy Chairman ng Security Council ng Rusya. Ito ay isang atungal na pumunit sa hangganan ng pagtitiis ng Rusya. Ang put ay nakalap na hanggang sa sukdulan. Sa kabilang panig ng mundo, wala na ang nakasanayang mapamataas na mukha ni Donald Trump. Sa halip, ito ay pinalitan ng kalituhan at pagkadesperado ng isang taong nasa dulo ng daan. Ang nga ilaw sa Pentagon ay agad na nagliwanag. Ang emergency meeting sa buong magdamag ay naganap sa isang napakabigat na kapaligiran ng mapatanto ni Trump, na ang kalasak ng Amerika ay seryoso nang nakakabita-bita at hindi na sapa upang protektahan ang Tel Aviv laban sa isang mapanirang paglilinis mula sa Moscow. Ngunit ito ba ay isang pananakot lamang o tunay na kumilos na ang Rusya sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang mga nuclear missile complexes sa state of combat readiness? Bakit ang isang Donald Trump na kilala sa pagiging matigas ay kailangang maingat sa harap ng determinasyon at katigasan ng dating presidente ng Rusya? Higit sa lahat, anong madilim na susunod na senaryo ang itinatago ng Pentagon sa kanilang emergency situation room? Ang video ngayong araw ay hindi lamang hihinto sa paghahatid ng karaniwang balita. Sama-sama nating hihimayin hanggang sa dulo ang 7 strategic fatal points sa hindi pa kailanman naganap na engkwentrong ito. Mula sa hatol na kamatayan na iginawa ni Medvedev sa Tel Aviv, ang dahan-dahan ngunit seryosong lamat sa alyansang US-Israel hanggang sa sandali na ang red line ay tinapakan ng walang pakundangan. Bago tayo pumunta sa mga detalye, inaanyayahan namin kayong i-like at i-subscribe ang channel para hindi makaligtaan ang anumang mahalagang video tungkol sa mga kaganapan ng digmaang ito na wala pang petsa ng pagtatapos. Kung hinahangaan ninyo ang hindi matitinak na espiritu ng mga Iranian warriors, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong nga pinakamagandang komento para sa kanila. Ang hatol na kamatayan sa Israel, binunot ni Medvedev ang espada sa Tel Aviv sa bingit ng pagkawasak. Mga kinagigiliwan, ang geopolitics ay larangan ng nagising ang isip, hindi ito tumatanggap ng anumang multo ng ilusyon. Si Dmitry Medvedev ay naglunsat lamang ng isang mapanirang psychological blow direkta sa Tel Aviv nang ang virkang ng isang malawakang digmaan sa Middle East ay hindi na lamang isang panganib kundi lumitaw na bilang isang bagyo ngang kamatayan. Ang dating presidente ng Rusya, ang taong inihahambing sa isang malamig na talim na walang emosyon, ay pinalitaw ang huling diplomatikong chessboard ng buong determinasyon, wala ng atrasan. Ang kanyang pahayag ay hindi na humihinto sa babala. Ito ay isang ultimatum na may katangiang tumapos sa chessboard ng kapangyarihan. Lampas na ang Moscow sa lahat ng hangganan ng pagtitiis at kapag ang Russian Bear ay huminto na sa pag-atungal upang ipakita ang buong strategic funds nito. Ang lumang kaayusan ay agad na makakabita-bita at mawawalan ng kontrol sa mensaheng ipinadala mula sa Kremlin. Gumamit si Medvedev ng wikang puno ng amoy ng pagkawasak na nagpapatunay na ang anumang kilos na lalampas sa red line ay dudurugin ng na magtutulak sa kalaban pabalik sa sinaunang estado. Hindi na ito diplomasya, hindi na ito ang magawalang saysay na kataga-NG consent sa United Nations,
kundi ang malamig na deklarasyon na isang tunay na may hawak na kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Isang hatol na handang igawat sa anumang entidad na maglalakas loob na hawakan ang core interest ng Moscow. Bakit ito tinatawag na giyotine? Dahil sa sistema ng kaisipan ni Medvedev, walang gray zone o kalahating pagtitimpi, mayroon lamang ganap na pagpapatag o tuluyang pagbura. Ang pariralang ito ay nakatutok ng direkta sa kritikal na infrastruktura at sa strategic lifeline ni Israel. Sa kaisipang pang-operasyon ng Rusya, ang red line ay hindi para sa negosasyon kundi isang mitsa na direktang nakakonekta sa dambuhalang arsenal ng pagkawasak. Ang hayagang paglalagay ni Medvedev sa Tel Aviv sa listahan ng priority targets ay lumikha ng isang shockwave na kumalat sa buong NATO na bumali sa mito ng pagiging hindi matitinag ng Israel. Hindi nababanta ang Rusya ng walang laman. Ang Moscow ay nagmamay-ari ng buong spektrum ng pagkawasak mula sa intercontinental ballistic missiles hanggang sa hypersonic na kinzal na may kakayahang tumagos sa lahat ng umiral na layer na depensa. Nang maksalita si Medvedev, naintindihan ng mundo na ang Tel Aviv o ang mga base ng IDF ay nakalok na salop ng strategic aim. Ito ay isang laro na walang labasan. Nakpadala ang Moscow ng malinaw na mensahe kung ang Israel ay patuloy nagaganap bilang strategic tool ng Amerika, ang kabayaran ay maaring ang pagbaksak ng pairal ng bansa. Ang paglitaw ni Medvedev bilang sibat ay hindi nakataon lamang. Habang si Vladimir Putin ang gumaganap bilang strategic architect ng makabuan, si Medvedev naman ang naglulunsad ng mga psychological blows na direktang tumatama sa nervous system ng makalaban. Kinakatawan niya ang isang Russia na wala ng pag-alinlangan, wala ng limitasyon sa harap ng sanction o isolation. Ang kanyang masalita ay matalas at malamig, puno ng amoy ng pulbura na sumisira sa media dominance ng kanluran. Hindi na ito pananakot kundi isang direktang pagpasok sa kaisipang pandigma ng kalaban. Ang hatol na kamatayan mula sa Moscow ay parang isang lubid na dahan-dahang sumasakal sa karapatan ng Tel Aviv na magpasya para sa sarili. Ang Israel ay dating eksperto sa pagpataw ng mga panuntunan sa laro, ngunit nang maktayo ang Rusya ng isang hindi nakikitang zone na puno ng kamatayan, ang buong operational algorithm ng IDF ay naging konsentido. Ang bawat kilos militar ay kailangan na ngayong ilagay sa ilalim ng aninong Kremlin. Isang maliit na pagkakamali lamang, ang pinal na dago ay maaring igawat agad. Hindi nagpapadala ng ultimatum ang Rusya. Nagpapadala sila ng signal sa pamamagitan ng lakas ng namalinaw, direkta, at walang kompromiso. Ang nakatataas na posisyon ng Rusya ay ipinapakita sa katotohanang hindi nila kailangang magpaliwanag. Iginawat ng Moscow ang hatol at ang mundo ay napipilitang makibagay. Ang katahimikang bumalot sa mga kabisera ang kanluran matapos ang pahayag ni Medvedev ang pinakamalamig na ebidensya. Wala nang naniniwala na ito ay hungkak na banta. Sa halip, ito ay naging mga kalkulasyon para sa kaligtasan sa harap ng senaryo ng isang malawakang labanan. Ang hatol na ito ay nagpalalim din ng lamat sa alyansang US-Israel. Maaring mangako ang Washington na protektahan ang Israel laban sa mga puwersa sa rehiyon, ngunit ang direktang paharap sa arsenal ng Rusya ay isang ganap na ibang equation. Itinula ni Medvedev si Donald Trump sa isang dilema. Ang patuloy na pagsuporta at pagtanggap sa panganib ng eskalasyon o ang paatras at tahasang pakilala sa papel ng Moscow. Ito ang hudyat ng isang bagong era kung saan ang Rusya ay lumalabas ng may inisyatiba at handang durugin ang lahat ng hamon. Hindi nagsasalita si Medvedev para kumuha ng atensyon. Iginuguhit niya muli ang mapangang kapangyarihan gamit ang wika nga purong. Ang tunay na labanan ay pumasok na sa isang bagong antas kung saan ang lakas ang nagpapasya sa lahat. Ang lumang laro ay tapos na. Ang Tel Aviv ay nakatayo sa harap ng isang napakanipis na red line sa pagitan ng pag-iral at pagbagsak, kung saan ang isang solong pagkakamali ay maaring mag-trigger ng isang chain reaction na hindi na mababaliktad. Pagbuwak sa red line. Si Netanyahu ay kailangang magbayad para sa pagkakamali. Ang kritikal na pagkakamali ng isang pinuno ay hindi matatakpuan sa malokal na pagkatalo sa larangan ng digmaan kundi sa strategic blindness hanggang sa punto ng pagtulak sa sarili sa isang dead end na walang labasan dahil sa maling pagbasa sa determinasyon nega kalaban. Si Benjamin Netanyahu, ang matandang soro na naging isang mapuso na tao sa gitna ng pagkalasing sa kapangyarihan,
ay tila mabaon na sa isang ilusyon ng kapangyarihan na mas mapanganib pa kaysa sa total war, nang maniwala siyang ang proteksyong mula sa Washington ay hindi nagbabago at ang pagtitiis ng Moscow ay walang hanggan. Ang katotohanan na ang Israel ay patuloy na lantaran at mapanghamong tumatapa sa mga red line na iginuhit ng Kremlin sa Syria, Lebanon at Iran ay hindi lamang nga matatapang na hakbang militar. Iyon ay isang laro ngang buhay at kamatayan na ang taya ay ang pag-iral ngang isang buong bansa kung saan ang kabayaran ay maaring ang ganap na pagbura. Ang Tel Aviv ay mismong nagsisindingang mitsa para sa apoy ngang pagkagunaw sa itaas ng sarili nitong dambuhalang imbakan ng pulbura at ang mitsa ay ang bulag na kapalaluan sa loob ng maraming dekada. Nilokong Israel ang sarili gamit ang isang kad ng exception, ang kapangyarihang magpadala ng hukbo upang sumalakay kahit saan sa ilalim ng dahilan ng national security. Ang mailusyong iyon ay gumuho na sa harap ng malupit na katotohanan ng isang pandaigdigang kaayusan na nagbago na ngang kulay. Ang mundo ng 2026 ay hindi na palaruan ng Amerika kundi isang multipolar arena kung saan ang pagkakamali ay binabayaran ng dugo. Nang mga F-35 gram EDF ay nabagsak ngang bomba malapit sa Tatos Base o mapangahas na lumapit sa ranggengang buhay at kamatayan na direktang nakbanta sa mga Russian advisors sa Damascus. Personal na pinunit ni Netanyahu ang huling manipis na hiblangang balanse sa pagitan ng Moscow at Tel Aviv. Hindi na ito isang maliit na banggaan kundi isang direktang provokasyon na humahamon sa kapangyarihan at dangal ngang isang nuclear superpower tulad ng Rusya. Ang Rusya ay hindi kailanman papaya na hamunin ng walang ganting salakay. Hindi nila palalampasin ang sinumang magtatangkang humawa sa balbas ng leon sa kanilang sphere of influence. Ang Red Line NH Rusya ay hindi isang abstract na konsepto para sa negosasyon. Ito ay hinubog sa bakal, pinatigas NH dugo at garantisado NH nuclear power. Nakamali si Netanyahu nang maniwala siyang patuloy na magbubulak-bulagan si Vladimir Putin. Ang tunay na lakas ang Rusya ay nasa kanilang pag-atras ang isang hakbang upang mag-obserba. Ngunit kapag sila ay sumulong, ito ay isang mapanirang dagok. Ang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng Iran, ang strategic ally na nagpapanatili ng daloy ng kapangyarihan para sa Rusya ay isang kilos ng pagputol sa sariling istruktura ng kapangyarihan ng Moscow at ang paklitaw ni Dmitry Medvedev ay ang hudyat para ay aktifate ang isang serye na makaparusa at reaksyon na hindi na mababaliktad. Tingnan natin ang tinatawa na illusion of tactics ni Netanyahu. Ang isang kamay ay humihiram sa anino ni Donald Trump upang magbigay ng pressure sa hilaga habang ang kabilang kamay ay gumagamit ng upang durugin ang timok. Ngunit iyon ay isang politikal na salamangka lamang na nagtatago sa lumalalang pagkawalang kontrol. Nakalimutan ng Tel Aviv ang pangunahing batas ng geopolitics. Ang tunay na malakas ay ang may kakayahang magdikta sa tadhana ng iba pang malalakas at ang Rusya ang puwersang iyon. Nang tapakan ngang Israel ang Syria kung saan nakataya ang global prestige ngang Russia, ini-activate nila ang isang mekanismo nganting salakay na maaring kumalat ng hindi kontrolado. Ang bawat break na gumuho sa Damascus ay isang lamat sa pasensya ni Putin at ngayon, ang lamat na iyon ay sumabo na tungo sa isang put na kayang tumupo sa bawat maling kalkulasyon. Ang kapalaluan ng Tel Aviv ay makikita rin sa kanilang paniniwala na ang Iron Dome o David Sling ay kayang humarang sa lahat ng dago. Iyon ay isang inosenteng paniniwala sa harap ng malupit na modernong digmaan. Ito ay isang suicidal illusion. Ang Rusya ay hindi isang asymmetric force na may manggagawang bahay na rocket. Ang Rusya ay may hypersonic weapons na kayang punitin ang lahat ng shield sa loob ng ilang minuto. Ang pagpapanik ni Trump sa harap ng nightmare ng World War III. Kung mayroon mang isang karakter sa mundong ito na laging tiwala sa kanyang kakayahang basahin ang kalaban at ayusin ang maimposibleng political deals, iyon ay si Donald Trump. Subalit, sa harap ngang isang Dmitry Medvedev na nagbabaga gaya ngang mitsangang digmaan at isang Vladimir Putin na nakapangingilabot ang kalamigan, ang tiwalang iyon ay naglaho at napalitan ng kaguluhan sa loob ng US power apparatus mula Mar-a-Lago hanggang sa West Wing ng White House. Hindi na si Trump ang hindi matitina na pinuno sa chessboard na haharap siya sa pinakamalupit na senaryo na kinatatakutan ng bawat US President.
isang direktang engkwentro na walang atrasan laban sa dambuhalang nuclear arsenal ng Rusya sa sentro ng Middle East. Ang pagpapani ni Trump ay hindi nanggaling sa mga bareng nga Hezbollah o sa mga drone ng Iran, kundi sa pagbagsak ng posisyon ng Washington sa harap ng tumpak at malupit na psychological blow ng Moscow nang ideklara ni Medvedev ang pagbura sa Israel. Hindi lamang iyon dago sa Tel Aviv kundi isang sampal sa mukha na naglantat sa kahinaan ng buong security doctrine ni Trump. Naintindihan ng presidente ng Amerika na kung tunay na kikilos ang Russia, ang lahat ng pangako ng proteksyon ng Amerika ay magiging abo at ang reputasyon ng superpower number 1 ay guguho gaya ng Kastilyong, buhangin sa harap ng malalaking alon. Kinumpirma nga intelligence sources na sa nakalipas na 48 oras, desperadong tumatawag si Donald Trump sa Kremlin. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang mamalamig at napakaikling sagot mula sa mga asisten ni Putin. Ang katahimikan ng Russian Bear ay isang lason sa sistema ng Washington. Kapag ang kalaban ay hindi na nakikipagdebate, ibig sabihin ay handa na silang kumilos. Alam ni Trump na kapawinawi ng Rusya ang kanilang RS, 28 Sarmat at ang skwadrong ng Tu-160 upang kupkubin ang rehiyon. Ang bawat pagsisikap na mapalamig gamit ang mga salita ay isa na lamang desperadong pagkaantala bago ang kalamidad. Ang World War III ay hindi na isang fantasy film sa Netflix. Naroon na ito sa bawat tensyonadong desisyon ng mga US National Security Advisors. Pentagon sa bingit ng pagkakabusal, baynaling ng Russia ang strategic power sa Middle East. Ang mailaw sa Pentagon ay hindi pa kailanman naalap ng ganito katindi at kasakal gaya ng nakaraang gabi. Nang madeko ang pahaya ni Dmitry Medvedev at mailagay sa mesa ng Joint Chiefs of Staff, isang kapaligirang puno ng presyo ng pakawasa ang bumalo sa buong Washington. Hindi na ito regular na briefing. Ito ay isang emergency meeting upang harapin ang malupit na katotohanan. Ang deterrent power ng Amerika ay binabali ng Rusya sa mismong lalamunan ng Middle East. Ang manangungunang military minds ay nahihilo sa loop ng isang strategic maze kung saan ang bawat klasikong taktika ay naging luma at walang saysay sa harap ng superior na posisyon ng kalaban. Sa situation room, ang mga mukhang hapon ng mga 4-star generals ay nakatitig sa mga radar screens na nagpapakita ng galo ng mga Russian nuclear submarine sa Mediterranean. Ang pinakamahirap na tanong na kinahaharap ng Pentagon ay, kung isasagawa ng Rusya ang pagpapatag, san gaya ngang sinabi ni Medvedev, ano ang ipanghaharang ng Amerika? Ang sagot ay mga mapapait na pag-iling lamang ang mga IG system sa mga barko o Patriot. Sa lupa na dating danggal NA-US defense industry ay nahaharap ngayon sa pangganib na majing, tambak na bakal sa harap NA-ULAN na Kinzhal at Zircon hypersonic missile. Sa meeting na ito, napilitang tanggapin ng mga eksperto ang hubat na katotohanan. Ang buong network ng mga base ng Amerika mula sa Al Udeid sa Qatar hanggang sa Incirlik sa Turkey ay target ng mga Iskander-M complexes. Nahaharap ang Pentagon sa isang life and death equation. Kung makikialam para protektahan ang Israel, ang nga baseng ito ay mabubura sa loob ng ilang minuto. Kung mananatili sa labas, ang reputasyon ng superpower ay guguho ng tuluyan. Ito ay isang psychological at strategic suppression sa pinakamataas na antas na nagpalamig sa likod maging ng mapinaka-agresibong opisyal sa militar na Amerika. Ang senaryo ng pagpapatag sa Israel, ang hypersonic fire ng Rusya bilang ganap na hatol. Nang gamitin ni Medvedev ang katagang sanpang pagpapatag, pakbura, hindi ito dapat ituring na isang metapora lamang. Sa diksyonaryo ng militar ng Kremlin, iyon ay isang malamig na utos para sa aksyon, isang proseso ng kalkuladong pagkawasa na suportado ng pinakamodernong arsenal na nakita ng sangkatauhan. Hindi nagbabanta ang Rusya gamit ang mga salita. Pinipilit nila ang kalaban gamit ang physics data, bilis at trajectory na hindi kayang abutin ng anumang shield. Tingnan natin ang realidad. Kung pipindutin ng Moscow ang button, ang unang lilitaw sa langit ng Tel Aviv ay hindi mamabagal na UAV kundi ang hypersonic sight na Kinzhal na may bilis na mas 10 na gagawing laruan lamang ang bawat early warning radar ng Israel. Sa loob ng wala pang 9 na minuto mula sa paglunsad sa Timog Rusya o mula sa mga nuclear cruiser sa Mediterranean, ang mga warheads na ito ay tatago sa bakal ng mga top secret underground command centers. Bukod dito, ang mga S-400 at S-500 Prometheus complexes na nakadeploy sa Syria ay magtatayo ng isang death dome na babalot sa buong airspace ng Israel.
Ang bawat patatangke ng mga F-35 ni Netanyahu na lumipad ay puputulin agad sa unang segundo pa lamang. Hindi lamang umaatake ang Rusya, kinokontrol nila ang kalangitan na ginagawang isang isolated oasis ang Israel sa gitnang dagat ng apoy. Ang kalamigang parang bakal sa pahayag ni Medvedev ay napapakita ng ganap na tiwala sa isang weapon system na walang butas, kung saan kahit isang ibon na may tata ng Amerika ay hindi makakalusot. Ang sanfang senaryo ay mas malupit pa dahil sa deep attack capability ng Moscow gamit ang mga caliber cruise missiles na may kakayahang baguhin ang trajectory ng tuloy-tuloy na ginagawang imposible ang anumang interception. Ang sistema nga ay random na kasalukuyan nang dumaranas ng sobrang karga ay mabilis na mapupunit sa ilalim ng matinding pressure ng sunod-sunod at walang humpay na lakas ng sandata. Ang mga critical na target tulad ng mga power station, oil refinery at lalo na ang Dimona Nuclear Center ay ilalagay sa listahan ng prioridad na dapat lipulin sa pinakamataas na antas ng pagmamadali. Nagpadala ang Rusya ng isang malamig at matalas na mensahe, parang talim ng kutsilyo na pumutol sa lahat ng ilusyon ng kaligtasan. Mayroon silang ganap na kakayahan na ibalik ang kalaban sa panahon ng bato sa pamamagitan lamang ng isang utos. Ang nga salita ni Dmitry Medvedev ay hindi isang politikal na pagmamalabis kundi isang halos tumpak na paglalarawan sa misyon ng mga strategic missile brigade na laging nasa state of combat readiness ng 24.7. Ang pagpataw ng kapangyarihan sa antas na ito ay nangangailangan ng ganap na kalupitan at naghanda na ang Rusya ng isang senaryo ng electronic storm bago pa man tumama ang missile sa target. Ang mga electronic warfare system tulad ng Krasuka 4 at Murmansk BN ay may kakayahang ay disable ang buong network ng komunikasyon at GPS positioning na matutula sa hukbongang Israel, IDF sa kalagayan ngang pagiging bulak at bingi sa larangan ng digmaan. Ito ang ruro ng sining ng modernong pakikidigma, ang pagpabaksa sa kalaban mula sa antas ng kamalayan na magreresulta sa hindi nila pagkakaintindi sa nangyayari bago sila tuluyang magapi. Hindi may kubling ng Pentagon ang kanilang pag-aalala dahil batid nila na sa isang high-tech na engkwentro na tulad nito, hindi na hawak ng Amerika ang ganap na superioridad gaya ng dati. Ang ritmo ng pagkawasak sa senaryong ito ay walang puwang para sa awa. Ito ay isinulat sa wika ng mga thermobaric explosion at bunker buster warhead. Sa posisyon ng may inisyatiba, maaring magtakda ang Rusya ng makondisyong napakalupit hanggang sa sugdulan. Alinman sa tanggapin ng Israel ang pahinto at pagbibigay daan sa mga bagong kasunduan? O mawawalan ang mapa ng Middle East ng isang mahalagang bahagi? Ang estratehiyang itinayong Rusya ay hindi lamang nakatuon sa isang direksyon ng pag-atake, kundi isang multi-layered na kumpas mula sa mga Boris-class submarine na tahimik sa kailaliman ng karagatan hanggang sa mga strategic bomber na lumilipad sa stratosphere. Ang lahat na ito ay bumubuo ng isang siklo na walang labasan. Sa kontekstong iyon, ang bawat pagsisikap na humingi ng saklolo mula sa Washington ay nagiging malabo dahil ang Amerika mismo ay kailangang maingat sa harap ng nuclear deterrent ng Rusya na laging handa. Ang senaryo ng papapata sa Israel na inihay ni Medvedev ay naging malinaw na ebidensya na kapa ang lakas ng masandata ay sinamahan ng determinasyong parang bakal. Ang lahat ng teorya ng balance of power ay nagiging luma at walang saysay. Handa na ang Rusya para sa isang laro kung saan hindi lamang sila kalahok, kundi sila rin ang sumusulat ng batas at nagpapasya kung paano ito tatapusin. Ang Israel at Amerika ay nakatayo sa harap ng isang pader ng apoy na halos hindi matagos, kung saan ang bawat segundong lumilipas ay humihila sa kanila palapit sa bingit ng pagbagsak. Ang larong tumagal nga maraming taon ay nagwakas na at nagbigay daan sa isang bagong era, kung saan ang lakas ng mga sandata at kakayahang manakot ang nagahari sa lahat ng panuntunan. Isa-isang nag-adjust ng paninindigan ang nga malalaking kapangyarihan. Maraming bansa ang piniling tumalikod na nagresulta sa mas malinaw na pagbubukot sa Israel. Ang geopolitics ay isang malupit na agos, kung saan ang mahina ay nadudurok at ang nakamali ay binubura sa kasaysayan. Nang ipadala ang malamig na signal ng deterrence mula sa Kremlin, isang psychological earthquake ang kumalat sa buong Middle East na sumira sa mga tradisyonal na alyansang binuo sa loob ng maraming dekada. Ang Israel
Ang bansang dating may tiwala sa kanilang network ng diplomasya at suporta mula sa Amerika ay nagsisimula na ngayong mapagtanto na sila ay itinutulak sa kalagayan ng pagiging mag-isa sa gitnang bagyongang kapangyarihan. Mula sa Saudi Arabia hanggang sa Turkey, mabilis na nag-adjust ng estratehiya ang nga bansa sa rehiyon na umaatras mula sa mga pangakong maaring humila sa kanila sa siklong tunggalian. Ang kapangyarihan ng Moscow ay lumiliha ng isang malakas na geopolitical attraction na pumupuwersa sa mga panik na pumili kung ayaw nilang matangay. Hindi na ito soft diplomacy, kundi ang pagpataw ng isang bagong kaayusan kung saan ang lakas militar at political will ang pumalit sa mga formal na kasunduan ng kanluran. Ang kalkuladong katahimikang Riyadh ay nagpapakita ng isang malinaw na realidad. Hindi handa ang Saudi Arabia na itaya ang lahat para sa isang Israel na nasa target ng nga missile Rusya. Naintindihan ni Crown Prince Mohammed bin Salman na ang pakikipagpalitan ng kinabukasan ng bansa para sa isang tunggaliang hindi tiya ang panalo ay isang napakarampangan na. Sugal, ang tunay na lakas ng Rusya sa labanang ito ay ang pagpapakita sa mga bansang Arabo na maaring magbigay ng armas ang Amerika. Ngunit ang Rusya ang may hawakang tunay na kapangyarihan sa deterrence. Ang nga matitigas na pahayag ay ginawang isang geopolitical risk point ang Israel kung saan ang anumang ugnayan ay maaring magdala ng seryosong kahihinatnan. Ang Turkey sa ilalim ni Presidente Recep Tayyip Erdogan ay mabilis ding nag-adjust. Hinigpitan ang mga military corridor at hindi direktang nagbigay ng hirap sa mga supply line ng NATO. Ang wika ng pandaigdigang diplomasya ay nagbago rin mula sa pagsuporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili patungo sa mga panawagan para sa pagtitimpi na sa katunayan ay isang paraan ng pag-amin na walang gustong makipaharap ng direkta sa Rusya. Ang Israel ay itinutulak sa isang kalagayan ng malalim na strategic isolation na hindi pa kailanman naranasan. Ang Rusya, sa kanilang superior na posisyon, ay hindi kailanman kailangang makpaputok ng baril ngunit kaya pa ring hubugin ang batas ng laro. Isang pahaya lamang mula sa Moscow ay sapat na upang mapalayas ang international capital mula sa Tel Aviv. Hindi takot ang mga investor sa lokal na digmaan, takot sila sa isang senaryo ng ganap na pagkawasak. Ang pagiging malikhain ng Rusya ay nasa katotohanang hindi nila kailangang gumamit ng direktang puwersa ngunit nakakalikha pa rin ng napakatinding pressure. Ang mga energy contract at security agreement sa mga bansa sa rehiyon ay dahan-dahang nagbubukod sa Israel. Ang bawat bagong kasunduan ay isang hakbang sa pagpaliit ng strategic space ng Tel Aviv. Habang tinatasa pang ang Pentagon ang sitwasyon, napaktanto ng diplomat na ang Pax Americana ay seryoso ng umuuga. Isang bagong kaayusan ang nabubuo na may mas prominenteng papel para sa Rusya at Iran. Ang Israel ay nakatayo na ngayon sa gitnang bakod ng pag-ingat na may suportang lalong nagiging marupok mula sa Amerika. Malinaw na ang labanan. Sa isang panig ay ang Rusya na may lumalaking kakayahan sa koordinasyon at sa kabilang panig ay ang Israel sa kalagayan ng pasibong pagdepensa. Ang larong diplomasya ay nagwakas na at nagbigay daan sa isang malamig na realidad kung saan ang maibinukot ay kailangang humarap sa kahihinatnan ng mag-isa. Sinasaksihan ng mundo ang isang hindi pa kailanman naganap na paglipat ng kapangyarihan. Ang usok mula sa mga pahaya ni Medvedev ay hindi pa humuhupang ngunit isang bagong kaayusan na ang nabuo. Ang tanong na sino ang may hawak ng alas ay wala na sa mesa ne negosasyon, kundi sinasagot na ne lakas ne magasandata at determinasyon. Napatunayan ng Rusya na sa isang multipolar na mundo, ang kapangyarihan ay wala sa salapi kundi sa kakayahang magpataw ng batas sa laro. Ang eksis na Moscow-Tehran ay lalong nakakaisa na lumilikha ng malaking pressure sa kanluran sa Middle East. Sa bagong kaayusang ito, ang konsepto ng demokratikong alyansa ay dahan-dahang nagbibigay daan sa core interest at deterrence capability. Hindi kailangang tuluyang lipunin ng Rusya ang Israel upang manalo, kailangan lamang nilang limitahan ang espasyo ng pagkilos ng kalaban. Maging ang nga leader ng Amerika ay kailangang aminin na nakbago na ang balanse ng kapangyarihan. Ang Washington ngayon ay hindi na ang tanging tagapagpasya, kundi isa na lamang kalahok sa isang hamon na mas komplikado pa.
Binabantayan ng mundo ang bawat kaganapan sa Tel Aviv wa Damascus. Ang matitigas na pahayag ay hindi lamang nga salita, kundi signal ngang isang bagong yuktong tensyon. Ang kaayusan ng mundo ay muling isinusulat, hindi sa pamamagitan ng pangako, kundi sa pamamagitan ng lakas. At ang huling katanungan ay nananatili pa rin. Sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan sa bagong era na ito?